parang predicted na nila na ito yung mangyayari after 4 to 5 years. Pero ito ho yung Paxilica na pinoprotesta natin, no? Tayo ho mismo ay araw-araw na gumagamit niyan sa lalong madaling panahon. Sobrang bilis ng mag-unfold niyan. And sa timeline na natin mangyayari, guys, sa mga taong nabubuhay ngayon, masasaksihan natin yung evolution ng mundo ng ganyang kabilis. What's up, guys? What's up? It's your boy Slime Gaming. Yes sir. So mag-i-entry tayo ulit sa mga nangyayari ngayon. Ang daming balita. Meron basketball player na yumawon at pinagtitripan pa ng mga tao sa internet. May rider na sinaksak ng pasahero niya sa motor taxi na app. And meron pang ghost project na hindi pa nare-resolba. Then yung circus or yung mga kalokohan sa loob ho ng Senate ng Pilipinas. Everything is negative and bad news. Okay? And hindi na natutuwa yung mga tao sa mga nangyayari. Particular ako din. So mas gusto ko na lang maglaro, no? Pero kailangan natin malaman yung information na yan kasi tayo ho ay gumagalaw sa iisang society. Right? Now, meron na naman bagong balita. Major para sa akin, pinaka-major na balita na nakita ko sa taon na to is yung project ng Paxilica. Okay, so ang daming nagrereklamo about Paxilica kasi nga masisira nga yung minerals, magdideplete yung mga resources, then magkakalat siya ng pollution. We can proceed on this information a little bit later or probably sa next video, but I want us to see what exactly is Paxilica. Paxilica is just a title itself. It's a project united ng mga head ng countries. Okay, para siyang agreement and treaty para palaganapin yung pinakapunot dulo nito, which is yung paggamit ng AI. Okay? So, ang AI is na-establish siya tagal-tagal na rin, okay? But as far as I know, na-start natin siyang ma-utilize simula nung nag-open yung ChatGPT. Okay? It was way back 2022, ChatGPT. Okay, gamit yung platform na yan kasi nandito na ho tayo sa mundo na umiikot na tayo sa paggamit ng internet at saka ng data. Okay, so Paxilica is a project around the world. So hindi lang ho siya sa Pilipinas gagawin, sa buong mundo ho ito. Ang paggawa ng data center. So, familiar na sa atin yung word na data. Okay? So, yung phone mo, di ba, gumagamit ka ng data. Yun yung binibili natin, tsaka binabayaran natin, no? Yung data. And, nag-level up siya, guys. So, ang data is nag-transform into AI. Ganun ko lang ho siya makita. So, nag-start siyang ma-establish noong 2022 with ChatGPT and para siyang feeling ko naging trial yung ChatGPT kung gaano siya magiging effective kasi ChatGPT is collectives ng information, no? Kumbaga siya digital na libro. Okay, kung dati merong mga dictionary or whatever na explanation sa bawat salita, explanation sa mga bagay na gusto nating malaman, kung i-base or i-compare nyo ho sa current world tsaka sa unang panahon, yun ho ay books. Dun ho natin nakukuha at nagagather yung knowledge. Now, ngayon kasi nasa future na tayo, nasa modern times na tayo. We are currently moving in digital world, sa harap ng computer, sa harap ng phone, using datas. So, kasabay nun is yung pag-evolve ng paggamit or paghahanap ng information na mas pinadali using the internet. So, hindi na huuso yung mga dictionary na yan kasi lahat to pag may cellphone ka at may load at may data ka,
masisearch mo na yung information ng mga bagay na gusto mong malaman kung ano yung ibig sabihin. Okay? Then nag-upgrade siya, naging AI siya, mas naging matalino siya, guys, no? So AI itself is hindi ka lang niya bibigyan ng information, bibigyan ka niya mismo ng sagot at kung paano i-deliver tong mga sagot na to. Okay? So let's say for example, nag-search ka kung dati magse-search ka ng information or magbabasa ka ng information kung ano ibig sabihin ng salitang masaya. Okay? Fun sa English. Bibigyan niya ibig sabihin. Ikaw na bahala kung paano mo siya gagamitin, kung paano mo siya i-compose, kung paano mo siya i-relate sa gusto mong ibigay na message. What's the difference? Now, AI, if tinanong mo sa AI kung ano ibig sabihin ng word na fun, yes, there will be an answer out there. May bibigay sa inyong answer agad. Then, ang AI is pwede kanyang bigyan kung paano mo siya i-deliver. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong malaman. Sabihin mo, give me the meaning of the word fun. Bibigyan niya yung sagot. Now, pag lumabas yung sagot ng fun, tanungin mo ulit sa AI, can you use this in a sentence? Ibibigay niya mismo yung sagot, which is wala yan noon. Ngayon, meron na gawa ng AI. Kaya nga ho yung mga kabataan ngayon is umaasa na lang sa AI. Hindi na sila nagsisearch gamit yung mismong utak nila. Sobrang nagre-rely na tayo sa AI ngayong modern world. Everything is about AI, and the pandemic itself, as I can see it, nung lumabas tong PAC Silicon na to and yung data center na issue, is nagko-connect yung dots. Okay, so nilabas nila yung COVID pandemic to trap people inside their houses, which is yung quarantine, para mapilitan lahat ng tao gumamit ng internet at ma-master at masanay gumamit ng internet hanggang sa mag-end up na nag-order na lang tayo through internet. Okay, nagbebenta tayo through internet. Everything is inside the digital world. Okay, so ganun ho naging reliant yung mga tao using data. Right? But anyways, PAC Silicon data center, guys. So let's proceed. Meron tayong ipapakita sa inyo. Let me explain the basic information bago tayo mag deep dive sa pinaka negative impact na itong mga bagay na to. Ang pinakaunang data center, which is yung talagang modern na data center, yung mega computer, kasi kaya siya tinawag na mega computer. Kung meron kayong sariling PC, right, sa mga PC owners or sa mga naglalaro sa computer shop, alam nyo yung CPU kung saan nyo in-open yung PC, right? Yung pinipindot para magbukas yung PC, andun yung central processing unit, yung CPU nyo. Then meron tayong GPU, graphic processing unit, GPU, tama ba? Yung para sa graphics. Then may motherboard, meron mga mini fan para mapalamig yung system para mag-operate lang siya ng maayos. Kasi kailangan niya maging malamig para mag-operate siya ng maayos, hindi siya mag-overheat. Okay? So, data center from PAC Silicon is just literally a giant or mega computer. So, yung mga building na ginagawa, no, yung issue na yan, una siya natanim sa Tennessee, sa pamumuno ni Elon Musk, sa SpaceX. Okay? Tennessee, ektarya ho yung ginawa nilang mega computers doon. Malalaking klaseng CPU na nag-i-store ng data. Right? So, 2022 pa lang nandyan na siya. Nalabas nila yan, yung ChatGPT. So, most of the information na nakukuha natin sa ChatGPT ay generate mula doon sa data center na yun. So, pag tinanong mo sa ChatGPT kung ano yung gusto mo malaman, ito guys, puntahan natin sa ChatGPT. So, ito yung ChatGPT, mga tropa. So, nung in-establish to ng 2022, if I'm not mistaken, right, si ChatGPT ay kumukuha ng information sa data center doon sa United States, Memphis, Tennessee, kung saan nakatanim yung unang data center sa modern times. So, let me ask, who is Jose Rizal? Itong information na to, kung sino nga ba si Jose Rizal, nailimbag nung unang panahon dito sa Pilipinas. Then of course,
tinranslate natin or inilipat natin siya sa internet kasi nag-enter na tayo sa internet era. Okay, so andun na lahat ng information, and all of this information, most of these are facts, right? Yung pinaka-information sa surface level ng taong to na si Jose Rizal, and nililikom yan ng data center doon sa mismong facility na yon. Andun lahat, nakastore lahat ng information na yon. Then pag nagtanong ka sa ChatGPT, i-generate nila yan doon, then ibibigay nila sa iyo yung sagot. Okay, so sa loob ng ilang taon, 2022, 2023, 24, 4 years, of course, na mas nakikilala na yung paggamit ng ChatGPT AI, mas dumadami yung demand ng user ng ChatGPT kasi sobrang helpful nito guys eh. As basic as this, meron ka ng sagot. So who is Jose Rizal? Tinanong natin siya ng English, binigyan niya tayo ng English na sagot. So try natin tanongin ng Tagalog. So itong information na to is coming from data center itself. Sino nga ba? Nakita niyo ba yung tanong? Ayan. Sino nga ba si Jose Rizal? Tignan natin kung ano sagot. Kung Tagalog din ba? Okay. So as you can see, yung sagot niya is Tagalog din. So sa madaling salita, nakatala na rin sa mga data centers ng AI yung wika ng Pilipino, ng Tagalog, which is yung Tagalog language itself. So, generate niya yan, binigay niya sa atin yung sagot, tinranslate lang niya as easy as that. And ako nagtatrabaho tayo sa call center industry, nasa BPO tayo. For like last year, no? Ginamit na rin ng company namin yung AI. Okay, yung tipong pag may tumawag sa yung kliyente, nag-usap kayo, kinausap mo siya, may mga words na naririnig si AI or nababasa or naririnig, right? Then habang nagsasalita kayo, makikita nyo mismo yung transcription ng mga pinag-uusapan nyo. Okay, then right after ng call, pagkatapos mong kausapin yung kliyente nyo, magge-generate yung AI. Meron talaga mismong narrative na ibibigay sa inyo kung paano nagsimula yung usapan and paano natapos. So, ika-copy paste mo na lang, ilalagay mo dun sa case na ginawa nyo between you and the client itself. Then, ididikit mo yan dun. Ganun kasi usually nag-work yung mga call center para pag nabasa ng next na ahente, pag tumawag ulit yung client na yun, then nabasa ng next agent, makikita niya kung anong pinag-usapan nyo. So, magkakaroon siya ng ideya para i-solve yung problem. So, ganun ka-useful yung AI, Artificial Intelligence or Intelligence. So, mas lalo siyang lumaganap all over these years. Sobrang bilis ng transition, 2, 3, 4 years lang. Naging matindi yung demand using AI. Now, mas tumindi yung demand ng AI, mas nangailangan tayo ng facility ng data center. Okay, kasi hindi na siya kinakayang i-handle ng iisang lugar lang, which is doon sa US. Hindi na siya kayang i-handle sa isang lugar lang. Kailangan niyang palaganapin sa buong mundo. So again, hindi lang ho sa Pilipinas to gagawin, sa buong mundo ho ito kakalat, itong data center na ito. Okay, so another example. So gamit natin si ChatGPT. So, ako nabubuhay sa harap ng computer. Sa opisina, papasok ako, nasa harap ako ng computer. Pag uwi ko, ngayon, nasa harap pa rin tayo ng computer. Okay, everything is andito na. Dito rin nanggagaling yung mga pinagkakakitaan natin sa harap ng computer. So, na-experience nyo na ba guys, isang beses like nasira yung cellphone nyo? Then wala kayong magawa kundi wala kayong phone na hawak sa buong araw hanggang sa magkaroon kayo ng bagong cellphone. Lalo na sa mga katulad natin na dito na umaasa right after, lalo na nung after ng pandemic, mas lalo tayo nag-rely sa internet. So pag nawalan ka ng phone, parang ang laki na nawala sa iyo, no? Parang may kulang, parang may nawala sa pagkatao mo. Naramdaman niyo na ba yun? Siguro hindi lang naman ako yung nakaramdam nun guys, no? So ganoon na tayo masyadong nakarely sa internet and using data itself, right? So
Ganun na tayo mag-rely sa paggamit ng internet, and which is yun yung gusto ng mga nasa taas, no? Yun yung gusto ng mga taong nagpapalaganap nito. Parang predicted na nila na ito yung mangyayari after 4 to 5 years. Lahat ng tao is masyado nang magiging reliant sa paggamit ng internet, then tataas yung demand. Isipin nyo, mga bata gumagamit na rin ng AI, lahat gumagamit na ng internet. Simply asking, we're using Brave na app. Yes, we're using Brave, para siyang Google Chrome, no, na internet na explorer, mga ganyan. So ito, tawag dito Brave. Simply going here sa may ask, you are already using AI. And pag dito kayo kasi nagtanong, mas precise yung sagot, and pwede pa nila kayong tulungan kung ano yung pwede mo. Kahit nga paggawa ng resume tsaka resignation letter mo, pwede ka nang bigyan ng sagot na itong netong ask na to which is AI itself So pwede ka nang bigyan niya ng sagot, no? And yung mga sagot na yun is nanggagaling sa data center, no, collectives ng information. So let's go back sa ChatGPT saglit. So let me use this one here. Okay, so add photo, bigyan ko kayo ng sample. Okay, so let me use this picture of mine sa stream ko. Then na-upload ko na siya, kung makikita nyo. Kinrap ko lang siya, guys. So tanungin natin si AI. Dati walang ganito nung nakita ko to, pinakita sa akin ng mga tropa ko na medyo naguluhan talaga ako. Parang sumabog yung information sa utak ko na wow, ang galing naman na ito, putik, pwede pala yun, ganun lang kabilis, libre pa. So ito, let's say make this picture beside, pwede mo nga Tagalogin yan, beside, make this man sit beside Jose Rizal. Tingnan natin kung kaya niyang gawin to Okay, so analyzing image. So habang nag-create ng image si ChatGPT, okay, dito ho niya kinukuha yung information sa data center. So hinahalongkat ni ChatGPT sa data center yung mga collective information ng mga tao sa buong mundo na napupunta sa data center, yung mga utak, yung mga ideya, yung mga art na nilalagay nila sa internet, kinukulik ng data center yan. Then pag may gumamit ng ChatGPT, lahat ng information na nikukulik niya, then ibibigay niya sa taong nagtanong. Okay, so ito na yun. Tayo natin kung mabibigay niyan yung sagot na yan, yung request natin, ganong kalupit yung AI, guys. Okay, so dito ho yan ang gagaling. Ito yung hitsura. Dito ho nakastore lahat ng image information. So tinanong ko, inirequestan ko si ChatGPT, ChatGPT, gawan mo nga ako ng picture ko na katabi ko sa Jose Rizal. So dito niya kukunin yan, guys, sa data center. Okay, so kung meron kayong PC, alam nyo naman kung gaano kainit yung mga CPU na yan habang ginagamit natin ng matagal. So at the same time, ganun din kainit tong mga data center na to. And isipin nyo na malaking CPU yan, mega CPU, mega computer na nag-i-store ng maraming data. So ganun siya kainit. Then kailangan siyang palamigin using fresh water. So ganun magdi-deplete yung tubig ng lugar kung saan nakatayo itong mga data center na ito, no? So para mapanatili natin yung performance, makatulong siya sa mga taong gumagamit or nag-a-ask ng information through AI, kailangan palamigin to, kailangan mapanatiling malamig to para mag-operate siya na maayos. So ayan ho sila, ganyan ho kalaki ang pasilidad ng data center doon sa iba't ibang panig ng mundo. Pati sa China, mas matindi yung sa China ngayon, guys, kasi gumagawa na sila ng army ng mga robot na marunong mag kung fu. Okay, so itong mga kung fu na ginagamit ng mga robot na to, martial arts, is of course nag-originate niya sa mga tao. So yung mga snake style, tiger style, nag-originate niya sa mga sinaunang tao, then record ng data, in-store nila sa data, then pagka-store nila sa data, which is ito, ilalagay nila yan sa chip
no, sa maliit na chip at ikakabit nila yan sa robot. Then yung robot itself is sobrang complicated, but meron ng lumabas na result. Kung makikita nyo yung mga Chinese na reels sa Facebook, is meron na nga silang parang cage match ng mga robot na gumagamit ng martial arts. Can you imagine? Right? Yung mga robot nagta-taekwondo, yung mga robot nang kokombo na, nang nununtok na at naninipa using simple chip, and the chip itself is connected sa data center na kinukuha yung mga moves nung martial arts na yun. Okay, sana naintindihan nyo. Gusto ko siyang gawing as simple as possible, pero syempre kasi magulo kasi yung utak natin. All of these are intrusive thoughts, pero let's try to explain. Din natin kung may nabigyan na ba sagot si ChatGPT. Di ba? Oh, di ba? Yung mga nakikita nyong mga online seller na merong sa Facebook or lahat ng platform ng internet, sabihin nyo lang sa ChatGPT kung anong gusto nyo mangyari, ibibigay ni ChatGPT yan. Tingnan yung sinabi ko, di ba? Make this man sit beside Jose Rizal. So ako yun. So generate niya and pinagtabi niya kami. Then itong art itself ay nanggaling din yan sa mga concept ng iba't ibang utak ng tao sa mundo na in-store sa loob ng data center. So ganyan na tayo ka-reliant. Ako as a content creator, talagang pinapakinabangan ko yan. Reklamo tayo ng reklamo na no to Pax Silica, pero hindi natin alam na tayo mismo is trapped na using this AI. Okay? Tayo mismo is pinapakinabangan na yung mga bagay na yun, yung data center na yun. Ginagamit na natin yan every single day of our lives, especially sa modern times. No? Pagbukas mo pa lang ng cellphone mo, matik na, data na yun eh. No? Magtatanong ka ng sagot sa may Google search or sa Google Chrome, whatever, kung anong klaseng internet yung anong web browser yung chine-check mo, lahat yun nagge-generate ng data. And kung gusto mo ng mas precise at informative na sagot, you can go ask AI or you can go visit ChatGPT para mas makuha mo yung gusto mong sagot, and pwede ka nilang bigyan ng mismong isasagot mo na. Okay? Hindi ka na mag-iisip, sila na magbibigay ng i-compose mo. Hindi ka na mag-compose, hindi ka nagagamit ng utak, sila na bahala gumamit niyan para sa'yo. So, literally, it's human brain na mas advanced. Okay? So, this is a collective of all human brains na pinagsama-sama sa loob ng data center. So, ganun, tumaas yung demand. Kaya nalunsad yung Pax Silica. Then, how can we stop this, no? Hindi natin alam. We're gonna go ahead and dive into that information, yung negative impact nitong Pax Silica or data centers na to sa mga lugar kung saan ito nakatanim. Pero ito yung Pax Silica na pinoprotesta natin, no? Tayo mismo ay araw-araw na gumagamit niyan. Pero again, don't get me wrong, hindi ko gusto na masira yung bansa natin or yung resources natin dahil dito. Pero again, we are already using it every goddamn day or every single day. A single day of our life. Ito na yun. So, as a content creator, gumagawa ako ng thumbnail through ChatGPT para mas mapaganda yung presentation ko. And most of the business are online, and ginagamit na rin nila yung ChatGPT para gumanda yung presentation ng business nila online, since everything is online, right? So the COVID itself is parang set up na rin, kinda set up na rin. I mean, maraming taong nasawi ng COVID. Rest in peace sa inyong lahat. But I'm not saying na hindi siya totoo. Let's say totoo siya, okay, pero isa siya sa mga trigger para yung mga tao is mas lalong yakapin yung paggamit ng data. Now, we are already into that time of the future na talagang nasa internet na lahat. And pag na-establish na tong data centers na to sa buong mundo, yung talagang solid na yung paggamit, yes, finally, we are bridging or tumatawid na tayo towards sa future na sinasabi natin 20 years ago, 30 years ago, 50 years ago.
na darating na yung time na may mga lumilipad na ng mga sasakyan or whatever. I guess or I think we're heading into that pace, no, sa lalong madaling panahon. Sobrang bilis ng mag-unfold niyan, and sa timeline na natin mangyayari guys, sa mga taong nabubuhay ngayon, masasaksihan natin yung evolution ng mundo ang ganyang kabilis using this data center. So pag na-establish lahat ng data center na yan, we are currently moving sa future na iniisip natin. But having this big ambition, yes, merong consequences. No, how can we fight this? Mahirap na kasi pwedeng magkaroon ng lumaganap or dumanak yung dugo. No, kung yung mga masa is babaliktarin yung mga nasa taas ng tatsulok, pwede naman, pero how? Diba? Paano natin gagawin? I guess gamitin natin against sa kanila tong mga ginagawa nila na AI or whatever, and let's ride along. But again, this is not a good thing kasi nga masyado mapapahamak yung nature natin, yung mundo natin. Is baka pagdating sa future, pati yung hangin binabayaran na natin dahil polluted na masyado yung earth dahil sa mga data centers na to, no, pati mismong hangin babayaran na natin guys sa future. Okay, so isa lang to sa best example. Damn, tingnan nyo nga, tabi ko si Rizal. No, see you in the next video guys. I wanted to discuss more about this Pac Silica and data center na to. It's your boy Slime Gaming. Skr. Slime Gaming.